Alright, good morning mga ka-action, mga kakamping, no? Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Gusto ko lang po na i-share sa inyo at magbigay po ako ng opinion ko dito. Dahil galit na galit ho dito si Mayor Isko ng Maynila, yung nakikita nyo po sa screen. Oo, dahil sa galit niya, hindi niya ho mapigilan na magbitaw ng isang malutong na PI ho mga ka-action sa mga congressman na tinutukoy niya kung sino naman ang mga congressman na yan, mga ka-action, mga kakampeng. Okay? So ito po, panoorin po muna natin ito ang kanyang sasabihin ho dito mga ka-action, mga kakampeng kung bakit galit ito si Mayor Isko ng Maynila. Utang yun eh. Bakit nangyari ito ng hindi nyo naano sa akin? Pero, direct. Hindi ko lahat to, kumpis kayo nyo. Walang permiso yung property to ng city. Isang ganito ang city. Penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. Hindi na ako matutulong. Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Itang yung mga congressman yun. Ito po yung mga kababayan, confiscate po ito lahat na nandito. Ayan, so binisita po ito ni Ernie ngayong araw. Ayan, yan po ay walang mga abiso. Ayan, mga illegal. So tara, sila natin si Ernie. Ayan, pinagkakagulan si Ernie. Okay, so narinig na po natin at napanood na po natin. Matindi, ang dami mga vloggers na nakaalirong. Tiba-tiba naman ang mga vloggers ni Mayor Isko Moreno sa kanyang pagbabalik bilang isang mayor ng Maynila. Oh, narinig nyo naman mga ka-action, napamura siya sa bungad pa lang ha. Isang malutong na PI na. Pagtalikod niya, isa naman na malutong na mura sa mga congressman na tinutukoy niya. Di ko sure kung sino ang mga congressman kasi ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, tatlo yata ang congressman ng Maynila, 1st District, 2nd District, 3rd District, isa na dyan sila, Chua, Bilyarano ba yun? At saka yung isa pa, basta mga ka-action, mga kakampeng. Okay, so ayon sa kanya, pinapakumpiskate niya ho, mga ka-action. Parang hindi yata niya alam ang ganong senaryo ho, mga ka-action. Una-una sa lahat, ako po nalulungkot. Nalulungkot po ako sa nangyayari dyan sa Maynila. Kasi kahit hindi ho ako taga Maynila, masaya po ako kung ang isang syudad ay umuunlad. Gumaganda. Kasi pag once makabisita ako ng Maynila, may pagmalaki ko ang Maynila na wow, ganito pala kaganda ang Maynila. Pero kung may ganito hong senaryo, nakakalungkot ho. Dahil ito si Mayor Isko, elected ng taong bayan. At yung mga congressman na tinutukoy niya dyan, elected din ng taong bayan. Granting, halimbawa, sila ay nagkalaban during campaign. Okay. Pero ngayon na inilik sila ng taong bayan, sila ang gusto ng taong bayan, di ba dapat magkaisa na po kayo dyan para sa ikauunlad ng city? Tapos na po ang eleksyon. Panahon na din po ito na ipakita nyo sa taong bayan na kayo ay karapat-dapat na hinalal nila. Di ba? Kasi nakakalungkot ho ang ganito. Ngayon, ipapakumpiskit mo dahil siguro ito si Mayor Isko hindi pinaalam sa kanya. Yun yung nasasayko ko sa sinasabi niya. Kaya, napamura ho siya sa mga congressman. Diba? Ito ha, mga ka-action, mga kakamping. Ang pagkakaalam ko kasi sa congressman, ito sarili kong opinion. Hindi ko alam kung anong opinion nyo. Correct me if I'm wrong. No? Ang pagkakaalam ko kasi sa congressman, yan po sila ay nag-propose. Kung ma-approve, thank you. Kung hindi, thank you din. Ngayon, kung ma-approve, taga DPWH na po ang bahala dyan. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, may itatayo yata na isang community center dyan sa site na yan. Correct me if I'm wrong. Yun yung pagkakaalam ko na nagbabasa tayo ng mga comment ng nasa video ho, mga ka-action. Ngayon, kung halimbawa man, may hinahanap si Mayor na papilis for short permit, halimbawa, tanong natin, congressman ba ang dapat hanapan niya?
Di ba ang DPWH? Kasi ang alam natin, congressman is nag-ano lang yan ang proposal. Kung ma-approve o hindi. Ngayon kung ma-approve, bahala ng taga-DPWH dyan. Sino ba ang magre-required ng requirements? Di ba ang taga-DPWH? O yun yung pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. Di ba? Dapat yun yung DPWH ang hanapan mo ng kung permit man yan o ano pang mga papers na kailangan mo. Di ba? Di ba mga ka-action? O, ngayon, kung halimbawa man community center ang itatayo dyan, sino bang mga makikinabang? Di ba population ng Maynila? Taong bayan ng mga taga Maynila ang makikinabang? Di ba? Di ba napakaganda naman ng ganyang proyekto? Kasi ang trabaho ng congressman, nag-propose lang yan, in my own opinion. Pinapasa na yan sa DPWH kung ma-approve. Di ba? Oh. Ngayon, ito na lang, nakakalungkot kasi isipin na ganito po ang makikita natin sa isang syudad. Sa isang syudad na mayaman ito, maganda. Di ba? Kaya nga ho, mas lalo pang pagandahin. Di ba, Mayor, pwede bang magkaisa na lang ho kayo dyan? Tayo wala naman tayong pinapanigan dito. Di ba? Ang gusto natin, magkaisa na dapat kayo. Magtulungan na kayo kung ano ang ikagaganda mas ikagaganda pa ng Maynila. Kasi kami, pag makabisita ng Maynila, makapasyal kami ng Maynila, at may mga magagandang tanawin, na ibablog namin, na isi-share namin sa aming mga viewers, na ganito na kaganda ang part ng Maynila, gaya ng Lunita, etc., na pinupuntahan ng mga vloggers. Di ba? Oo. Dapat kasi, ang politika, during ano lang po yan, during election. Ganun ho talaga yan. Pero pagkatapos naman ng election, kung sino talaga ang hinalal ng taong bayan, magkalaban man kayo during election, during campaign, pag kayo ay hinalal na, dapat magkaisa na po para sa ikauunlad ng syudad. 'Di ba? Kasi kung ganito ng ganito, nakakalungkot po 'yan. 'Di ba? Para sa akin. Sino bang makikinabang sa mga proyekto na nais ng mga congressman na tinutukoy niya? Di ang taong bayan din ng Maynila. 'Di ba? Oh. Alam ko, si Chua isang congressman dyan. Hindi natin alam kung sino ang kanyang tinutukoy, kung sino ang kanyang minumura. Kasi ginamit niya ang words ng mga congressman. Di ba? Ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa, maaaring tatlo. Di ba? Oo. Pero, ang mga ganito kasi, kasi nakakalungkot. Ang nasyonal, grabe ang problema na kinakaharap. Lalong-lalo na si Mr. President Bongbong Marcos. Lalong-lalo na dito sa mga flood control na ito na grabing nangyari ho, mga ka-action. Grabing natuklasan ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? May problema lang sa nasyonal, may ganito pa sa side ng lokal. Tayo naman na taong bayan, kahit di mga taga dyan, siyempre nalulungkot din po tayo. Dahil kanino ba mapupunta yan? Sino ba makikinabang? Di ang mga taga Manilinyo na mga taong bayan na kapwa natin Pilipino. At tayo mismo, halimbawa, makapunta tayo dyan. Pwede naman siguro tayo. Di ba? Kasi pwede naman natin mabisita yan. Dahil kapag public funds ang ginagastos sa isang proyekto, welcome ang lahat. Di ba? So yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.